Ikalabing-apat ng Hunyo taong 2024, Biyernes. Ngayon naman ipapakita ko kung papaano mo malalaman ang huling araw na kailangan mong pasa ang isang bagay o we can say due date. Depende kung kailan ito binigay sa'yo at kung ilang araw ang binigay sa'yo para trabahuin siya. Ah, Siyempre kailangan natin i-consider dito na ito ay gagawin lang kapag may pasok sa trabaho. Ngayon, meron akong listahan dito ng isang maliit na table lang kung saan merong mga trabaho at merong petsa kung kailan sila binigay. Tapos, meron din ako listahan dito ng mga holiday. Dito naman, ilalagay natin kung ilang araw ba ang binigay na palugit sa kanila para gawin yon at kailan dapat ini-expect na matapos yon. Gagamit tayo ng formula na tinatawag na workday. Okay, umpisahan na natin. So una, lagay tayo ng equal sign. Tapos lagay natin work day. Yan. Ang unang hinihingi dito ay yung start date. Kailan daw ba ikaw nag-umpisa gawin yun? So, sa sitwasyon to, nakalagay siya dito. So, yan. Kama. Tapos, ilang araw ba yung binigay sa'yo para gawin mo yun? Trabaho na yun. So, dito natin siya ilalagay. At yung holidays dito, pwede mo actually ilagay siya, pwedeng hindi. Pero dahil meron taman tayong listahan, isama na natin. Yan. At dahil itong formula na to ay hatakin ko pababa mamaya, ilalak ko tong range ng holidays. Magagawa mo yon sa pamamagitan ng pag-press ng F4 sa keyboard mo. Yan. Tapos sarado mo siya. Inulit ko lang workday yung formula. Nasa loob niyan ay una, kailan nag-umpisa yung trabaho. Pangalawa, ilang araw ang binigay para trabahuin mo siya. At yung pangatlo ay yung listahan ng holiday kung meron. Kung wala naman, dalawa lang ibibigay mong impormasyon. Enter natin. Hatakin ko ito pababa. May nakikita ninyo, parehas lang yung forecasted completion date doon sa start date. Bakit? Kasi wala pa tayong nilagay kung ilang araw ba nila gagawin yung trabaho. Subukan natin lagyan. Ito, kunwari, 15 working days. Ito, 20 working days. 25, 24. Ayan. So, kung napansin ninyo, nagbabago siya, di ba? Depende sa araw. Ito, pag ginawa kong 22, from July 2, magiging July 9. Ayan. So, saan ba ito ginagamit? Madalas ginagamit to kapag mayroong mga binibigay na trabaho at binibigay kung ilang araw dapat yun gawin lang para mabigay mo rin kung okay, eto binigay mong araw, expect mo matatapos ko itong trabaho na to na ganitong araw. Ayan, sana makatulong sa inyo. Maraming salamat.